Magandang hapon, Nel. May lead na ba o may mga nakuha na bang detalye kung papaano nakaalis ng bansa si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go? Yun, ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, bigyan lamang sila ng ilang araw at ibibigay nila ang detalye kung paano nakaalis ng bansa si dismissed Mayor Alice Go at maging ang kanyang mga kapatid. Dismayado naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangyayaring ito. May mga ulong gugulong at mananagot. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makaalis ng Pilipinas ang tinanggal sa pwesto na alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Ayon kay PBBM, ibubunyag ang mga salarin na nagtaksil sa tiwala ng bayan at tumulong sa pagtakas ni Guo. Nasa ilalim na anya ng masusing investigasyon ng insidente at ang mga may sala ay masususpinde at papanagutin sa buong bigat ng batas. Ayon pa kay Pangulong Marcos, ang pag-alis ng bansa ni Guo ay malinaw na nagpapakita na may naganap na korupsyon na siya namang nagpapahina sa sistema ng hustisya at pagtitiwala ng publiko. Sa text message naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang chairperson rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, sinabi nito na sa lalong madaling panahon nais ng Pangulo na magkaroon agad ng resulta ang investigasyon. Ayon kay PAOK spokesperson Winston John Casio, sinimulan na ang masusing investigasyon kung papaano nakalabas ng bansa si Guo sa gitna ng Immigration Lookout Bulletin o ILBO sa dismissed mayor. Paliwanag ni Casio, kapag may ILBO ang isang tao, dapat na may reportorial mechanisms o dapat may lalabas na ulat ukol sa paglabas ng bansa nito. Sa kaso ng mga magkakapatid na Guo, walang lumabas na opisyal na ulat ukol sa kanilang paglabas ng Pilipinas. Sa ngayon, 3 exit points ang tinitignan ng PAOK na posibleng dinaanan ng mga ito. 3 possible exits, one in the northernmost tip of Luzon, another in the westernmost tip of Luzon, and the last is in the Mindanao backdoor exit. Given the limited information we have, we were caught off guard. So obviously somebody dropped the ball, so kinakailangan po talaga yung masusing investigasyon dito. Tiniyak rin ng PAOK na gagawin nila ang lahat upang maibalik sa bansa si Guo o Gu Huaping. Kabilang na sa kanilang ginagawang hakbang ay ang pagpapakansela sa Philippine passport ng mga magkakapatid na Guo. Kapag nakansela na po ang mga pasporte ng mga ito, the primary requirement of travel, which will be the passport, would be lost to them. Pag nagkaganon na po, magti-trigger na po yon ng tinatawag nating blue notice at saka red notice ng Interpol, and that would allow the law enforcement agencies ng lugar na yon to arrest them, transfer them to the Philippines. So we're going through that procedure na po as of now. Ayon kay Casio, maraming legal na paraan ng pamahalaang Pilipinas para maiuwi sa bansa si Guo. Inaasahan ng PAOK na sa unang linggo ng Setyembre ay lalabas na yung resolution ukol nga dito sa isinampang reklamo sa DOJ, itong qualified human trafficking laban kay Guo. At kapag ito ay umusad at makapaglabas ng warrant of arrest, ito naman yung magti-trigger para makakuha ang Philippine authorities ng red notice sa Interpol. Isang paraan din para makuha o makuha si Guo at makabalik sa Pilipinas. At sa kasalukuyan, ayon sa PAOK, base sa huli nilang impormasyon, nasa Indonesia pa rin ang dismissed mayor. June. Nel, nabanggit ba na, di ba, pagka merong ILBO notice ang isang tao, individual, hindi naman talaga siya i-hold kaagad, kundi sisiyasatin kung meron ba siyang warrant of arrest. So may mga impormasyon bang ganun o talagang wala, blanco na talaga ang otoridad dito? Tama ka dyan, Jun. Base sa PAOK, wala talagang lumabas ng kahit anong impormasyon. Dapat kasi mas magiging maigpit yung mga otoridad dun sa pagsala. Kaya nga nakikita nila dito, illegal talagang umexit o lumabas ng bansa si Mayor Guo. Pero hindi naman din makakaalis to kung wala ding mga tumulong. Kaya yun din ang pinatitignan ni Pangulong Marcos kung paano nga nakaalis ng bansa itong mga magkakapatid na Guo, Jun. No, kasi nga kung matatandaan mo, Nel, nung buwan ng Hunyo, may isang Chinese female na nahuli sa Davao Airport na nung siniyasat nga, may ILBO notice siya, nasa kustudiya na ng NBI, di ba? Ganon yun, may kinalaman din yun sa Pogo.
Tama, Jun. Kahit ano pang paraan kung paano siya aalis ng bansa sa pamamagitan man yan ng barko, ay kinakailangan mag-report yung mga kinauukulang agency dito nga sa mga may ILBO notice na mga personalidad. Kaya nga nagtataka nga yung mismong PAOK kung paano nga nakalabas ng bansa ang dismissed Mayor Jun. Yung sinasabi ni Anel ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na heads will roll, saan ba, ano bang level ba yan? Yan ba doon sa bureau, papunta ng departamento, Nel? Walang binabanggit pero may posibilidad na ang tinutukoy ng Pangulo dito ay ilang mga kawani at mga opisyal ng gobyerno. Dahil sabi nga niya, maaaring may masuspinde at may managot dito. So posibilidad yung tinutukoy ng Pangulo dito ay may mga kawani ng opisyal na maaaring sangkot dito. Yun. Kasi hindi lang naman talaga ang Pangulo ng Pilipinas ang dismayado, kundi yung taong bayan na nagtiwala doon sa dapat na kakayanan at ginagawa ng Bureau of Immigration. Tama ba yun, Nel? Tama ka dyan, dahil hindi lang yan dito sa ating bansa, dahil sabi nga ng PAOK, ito ay tinitignan din ng ating mga kalapit na bansa sa Asia. Kung ano yung nagiging sistema natin dito, kung bakit may nakakalabas ng illegal na person o illegal exit ng mga personalidad na may mga kinakaharap na kaso. So isa din ito, so kumbaga magre-reflect din ito doon sa governance ng administrasyon. Isa yan sa issue ngayon. Kasi isa rin sa parang nawawala ng tiwala ang publiko ngayon. Katulad niya, halimbawa, pag nakalabas na ng bansa ang isang individual, si dismissed Mayor Go, wala pa naman talagang naisasampang kaso sa kanya criminally. Tama ba yun, El? Tama naman kasi may mga reklamo pa lang sa DOJ palang iniakyat itong mga reklamo na ito, at sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo ay naasahan nga ng PAOK na magkakaroon na ng mga development. Pero yun nga, dahil nga may ILBO, yun nga yung sinasabi, at may mga initial na mga investigasyon na nga dito sa tungkol dun sa POGO at dun nga sa citizenship ni Go, ang punto nga ng Malacanang, dahil doon sa mga issue na yun, dapat hinihigpitan nga yung paglabas nga ng mga ganitong klaseng personalidad, Jun. Last na lang, Nel. Kung, o assuming, pupuntahan natin yung paniniwala ni Senator Ontiveros na siya hindi si Alice Go, kundi si Go Waping, kung gagamitin niya yung kanyang pasaporteng Go Waping, meron bang kumbaga paraan para maipabalik siya sa Pilipinas kung yun ang gagamitin niyang pasaporte? Jun, sinasabi ng ilang senador kung halimbawang didiretso siya sa China, mananagot pa rin siya dahil meron pa rin illegal gambling charges na maaaring habulin siya dun sa China. Ngayon, meron din naman kasing yung ILBO, hindi lang naman kay Alice Go na pangalan, kundi Go Huaping din ang naka-indicate na mga pangalan doon sa ILBO. Ibig sabihin, kahit ano pang gamitin niyang pangalan doon. Ngayon, ang sinasabi ng PAOK, kahit na wala tayong extradition treaty sa mga lugar, sa mga bansa na pupuntahan niya, once na magkaroon ng red notice siya doon sa Interpol, yun yung paraan para naman maproseso ng Pilipinas yung pagkuha doon kay Mayor Alice Go, kung saan man siyang bansa pumunta. Alright. Maraming salamat, Nel Maribuhok, nagulat ang live mula sa Malacanang.